Worth it pa bang bumili ng vlogging camera ngayong 2024? Lalo na't meron na tayong mga smartphones kagaya nito na kaya namang makapag-record. Isang bagay na natutunan ko sa pagbablog dapat i-utilize mo yung mga equipment na meron ka na. Like, kung meron ka namang cellphone kaya namang makapag-record, ba't di na lang yun ang gamitin mo? Naniniwala din ako sa saying na the best equipment is the equipment that you have. Tama ba yun? Basta yung best na equipment na magagamit mo yung equipment na meron ka. Kaya sa mga nagvo-vlog dyan or balak mag-vlog wag na kayong bumili ng camera dahil possible naman yan gamit lang ang mga smartphones natin. And ang main reason ko nga pala sa pagbili ng camera na to is yung quality nga. Nahihirapan kasi ako mag-vlog dito sa cellphone ko. Pangit yung quality na nababother ako pag ine-edit tsaka pag pinapanood. Tsaka isa pang downside sa paggamit nitong cellphone ko kailangan kong gamitin yung front cam, which is mas mababa yung quality kesa sa back cam. And kapag yung back cam naman yung ginamit ko, hindi ko naman kita yung sarili ko sa pag-video. So ito yung advantage nung ZV-1. Bukod sa mas mataas na yung quality, meron pa siyang flip screen. Kitang-kita mo yung sarili mo pag nag-vlog ka. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa ZV-1 meron siyang slow motion. Merong 120 frames per second, 240, hanggang 960 pa nga yata. Kaya lang yung 960 plus frame per second hindi na ganun kaganda yung quality. Pero sa 120 or 240, goods na ako doon. Actually, itong ZV-1 matagal ko na ring pangarap na camera, no? Parang simula nung naging active ako, mga 2020 yata, basta pandemic time yun, itong camera na to talaga yung gusto ko. Kaya lang syempre noon, pandemic yata, kasagsagan ng pandemic, wala naman akong trabaho, wala rin akong baon kasi yun nga, online school lang. So, mahirap mag-ipon pambili ng camera. Tsaka ito pa yung unang model ng Sony ZV-1, no? So, meron na yata ang total na 5. Una ito nga, ZV-1, tapos meron ng ZV-1F, ZVE-1, ZVE-10, tapos meron ng ZV-1 na Mark II. Kaya lang, hindi ko na afford yung mga yon. Dito muna tayo sa ZV-1. Since kaya naman ito yung mga functions na gusto ko. So for comparison guys, ilagay ko side by side yung Sony ZV-1 tsaka yung camera ko. So ito yung Sony ZV-1, no? Mas wide yung sakop niya compared dun sa front cam nung cellphone ko. Napakaganda talaga. Tsaka yung quality nung kulay niya, overall quality niya, napakaganda talaga nitong ZV-1. Hindi man siya kasing ganda ng mga, mga brand new talaga na camera like DJI Osmo Pocket 3. So nung lumabas yung DJI Osmo Pocket 3, no, nagdalawang isip ako kung yun na ba yung bibilin ko or ito pa ring Sony ZV-1. Pero dahil sobrang rare at ang hirap makahanap nung DJI Osmo Pocket 3, nag-decide akong yung Sony ZV-1 na lang yung bilin ko. So yan, ganda talaga, putik na yun, napaka worth it. Tsaka napakabilis rin ng autofocus niya, which is hindi possible sa phone ko. Sample. Ayan, no? Focus agad. Focus sa item. Focus sa muka. Focus sa item. Focus sa muka. Hindi kayang gawin yun ng cellphone ko. So kahit anong item yan, no? Focus. Oh, bilis. 1. Oh, mga 1 second lang. Kaya na niya mag-autofocus sa muka tsaka sa pinapakita mong item. Oh. Napakabilis talaga ng autofocus niya. Kaya, worth it talaga. Pag bibili ka ng mga bagay, huwag mo na lang isipin yung gastos. Isipin mo yung mga bagay na makukuha mo. Kaya, worth it. So, from now on, ito ng Sony ZV-1 yung gagamitin kong main camera sa pag-vlog ko. So, hindi na ako gagamit ng smartphone. Yay! Worth it na investment. Since unti-unti ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin sa buhay, no, kasi meron na akong work, may sarili na akong panggastos. So, gumawa ako ng konting bucket list na sana makumpleto ko this year, pero duda ako Pero wala naman tong deadline. Gusto ko lang magkaroon ng set of goals this year. Di ko naman oobligahin yung sarili ko na kumpletuhin to agad lahat this year. Pero if given a chance, syempre, gagawin natin yan. So kung pupuntahan niyo yung YouTube channel ko, iniba ko na yung banner ko dito. Lagay ko na lang yung bucket list na gusto kong ma-achieve. Ayan.
Actually, nakakadalawa na ako dito. Yung isa nga is yung solo bike ride kasi nagawa ko na yun nung pumunta akong Mount Arayat. Then, itong pagbili ko dito sa Sony ZV-1, which is matagal ko na talagang gusto. So, isa-isahin ko yung mga nilista ko dito, no? Una is fly an airplane. Meron akong plano dito, di ko lang alam kung kailan pa mangyayari. Possible naman siya. Skydive, go sure kung kailan mangyayari yan. Bungee jumping, same. Go-kart racing, meron namang mga spots. Hindi ko lang din sure kung kailan ako magkakaroon ng opportunity. Ride a sports car. So, pag nakakita kasi ako sa daan ng mga sports car, na-amaze talaga ako eh. Gusto kong makasakay. Kahit hindi ko sarili yung sports car, basta makasakay ako. Makakita ako sa parking, makisuyo makisakay. Goods na yon. Join a bodybuilding competition. Ito yung isa sa pinaka hindi ko na-expect na mangyari kasi yung preparation niya, yung dedication na kailangan is mahabang oras talaga. And sa situation ko ngayon, hindi siya ideal na gawin, no? Maybe someday in the future, magawa natin to. Pero definitely not this year. So next is attend BINI concert. So yung gaganapin ngayong June something, 20 something, wala akong ticket para sa BINI concert na yun. So better luck next time. Sana affordable pa yung mga next concerts nila kasi kung hindi, papalitan ko na lang tong bucket list na to. Fan ako ng BINI pero if hindi affordable yung tickets, wag na lang. Bibili na lang ako ng mga merch, memorabilia ng BINI. Joke lang. Baka pala bumili rin ako. Depende sa financial status. So next sa list ko is get 100k subscribers. So syempre lahat naman ng YouTuber. Goal yan, get 1 million subscribers. Ayan. Tapos, dream car ko, own a Honda Civic. So, definitely, hindi rin sa year na tutong own a Civic pag nakaipon pa. Putik na yan. Matagal pa yon. Build gaming PC. So, ito, pwedeng laptop, pwedeng PC siguro. Basta magamit ko pang gaming, pang edit, yan. Tapos, travel to Baguio. So, hopefully this year, magawa ko siya pag nagka-time. Di pa kasi ako nakakapunta ng Baguio, no? Kaya, ayan, nilagay ko siya sa bucket list para lagi ako may reminder na kapag nagka-opportunity akong pumunta sa Baguio, i-grab ko na. And then, travel to London. So, siguro someday in the future pa rin to. Matagal ko na rin gusto makapunta dito eh. Usual kasi na mga pinapanood kong YouTubers, mga UK YouTubers. So, gusto ko lang din ma-experience yung ano doon. Yung lifestyle, yung buhay. So, yun. Yan yung isa sa mga magiging focus ng vlogs natin. So, yan. Hopefully, magawa ko yung mga yan, no? And, yeah. Supportahan nyo yung journey natin.